Magluluto tayo ngayon ng atay ng manok at balon-balunan pero gawin natin tong espesyal. Gumawa na nga din pala ako dito ng buko para sa aming inumin. Alas 10 na nga ako nang makarating dito sa Kubo mga ka-olives. Dala nga na napasarap na naman ng tulog ang inday. Pero bago nga ako pumunta mga ka-olives dito sa Kubo ay bumili nga muna ako nitong balon-balunan tsaka atay ng manok. Medyo may kamahalan na din pala ang kilo ngayon nitong mga ka-olives kahit laman loob lang to ng manok. Almost 500 pesos din kasi yung binayad ko sa dalawang supot na to. Bago nga natin tulutuin, syempre lilinisan ko muna. Naglalagay din pala ako ng kaunting suka para matanggal talaga natin yung lansa. Inunting ko na din pala yan mga ka-olives dahil yung iba nga medyo malalaki. Sinalang ko na nga itong kaldero, pagkatapos nga ilalagyan lang natin to ng tubig. Hihintayin lang natin to na kumulo at pagka kumulo na, pwede na natin lagyan ng asin at saka bay leaves. Sinunod ko na nga din pala dito ilagay itong balon-balunan dahil lalagayin pa nga natin to ng mga 30 minutes. Medyo may katigasan kasi itong mga ka-olives kaya medyo matagal natin pakukuluan. Kaya sunod nga ay huhugasan naman natin dito itong liver. So hugasan lang natin to ng isang beses pagkatapos hahatiin ko lang sa gitna. Itatabi nga lang muna natin to habang hinihintay natin na maluto yung balon-balunan. At dahil medyo marami tayong buko ngayon kaya gagawa muna tayo ng inumin na buko. Pagkatapos kung matanggal lahat ay diretso natin dito sa pitchin. Pagkatapos ilagay na din natin dito yung sabaw ng buko. At lalagyan lang natin to ng 2 kutsara ng asukar. At dahil meron pa akong natira na evaporated milk nung nakaraan, ilalagay na din natin dito para lalong sumarap. Paghahaluin nga lang natin yung gatas tsaka asukal na nilagay natin. At pagkatapos ilagay na natin sa chiller. After 30 minutes nga ay naluto na din itong ating balon-balunan. Hahanguin ko nga lang tong balon-balunan at pagkatapos itatabi lang natin. At kasunod ko naman gagawin ay nagpainit ako dito ng kawali. Nilagyan ko ng cooking oil pagkatapos nilagay natin tong atay ng manok. Piprituhin nga lang natin to magkabilaan ng mga tig 3 minutes. At pagka ganito na yung kanyang itsura ay pwede na natin tong ibaliktad. Naluto ko na nga itong mga ka-olives magkabilaan kaya ngayon ay hahanguin naman natin to. At eto na nga yung kanyang itsura nung maluto na. Pinabalatan ko na nga dyan si housemate nitong ating garlic na gagamitin at nag-umpisa na nga din pala ako dito mag-chop ng mga ingredients na gagamitin pa natin. Una ko na nga gayatin dito itong bell pepper pagkatapos itong spicy at saka itong onion. So sa recipe na ito, huwag niyong kalimutan yung luya dahil yun ang magtatanggal ng lansa niya. Sinunod ko na nga din ditong gayatin itong garlic. Siyempre maglalagay din tayo ng carrots para lalong maging makulay itong ating balon-balunan at atay ng manok. Pagkatapos natin gayatin lahat, mekos-mekos na natin yan dito. Unahin nga natin sa pag-isa itong garlic. Tapos isunod natin itong onion at saka ginger. Mekos-mekos lang natin yan hanggang sa lumabas yung kanyang kaluluwa. Isunod na rin natin dito itong tomato paste. Lulutuin lang natin to ng mga 3 minutes. At pagkatapos ilalagay na natin dito yung balon-balunan. Mekos-mekos nga lang natin yan ng mga 5 minutes hanggang nga sa ma-absorb yung balon-balunan yung ating tomato paste. At isusunod din natin itong toyo. Pagkatapos natin i-mekos-mekos, ilagay na natin tong atay ng manok. Paghahaluin nga lang natin to ng dahan-dahan hanggang nga sa ma-combine na yung mga ingredients. Huwag niyong kalimutan maglagay ng Sprite dahil yun ang magpapasarap sa ating recipe for today's video. Pagkatapos naglagay din ako ng oyster sauce, patis, asin at saka paminta. Haluin natin ulit pagkatapos pwede na natin ilagay itong carrots. Lutuin natin ng 3 minutes at susunod na rin natin itong anghang. Isunod na nga rin natin itong bell pepper at takpan lang natin to ng mga 3 minutes. Pagkatapos nga ay mimekos-mekos lang natin to ng dahan-dahan para hindi naman madurog yung atay ng manok. So ito na nga yung kanyang itsura ng luto na talaga namang nakakatakam ng kumain. Ito na nga yung panakahihintay ko mga ka-olives mag-plating. Ilagay na nga din natin dito yung ating buko at syempre lagyan natin ng garlic, yung ibabaw ng kanin. At eto na nga mga ka-olives, ready na nga parang kumain. Nakakatakam na talagang kumain mga ka-olives, yung amoy pa lang. Pwedeng nyo ng ulamin. Napakagaling dahil napaka-budget friendly nitong ating recipe for today's video. So gayahin nyo na to mga mawe. Pwede nyo rin ba i-comment kung mga taga saan po yung ating mga manunood? At para malaman natin kung saan na nga nakakarating itong ating video at kung pwede nga i-share nyo pa. Char! So, paano ba yan mga ka-olives? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Follow me for more videos. Bye!